Welcome po once again sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Ang episode na ito ay bahagi ng Teaching in the United States series of episodes. So, ini-invite ko kayo na kumpletuhin natin itong mga episodes na to. So, sa episode natin ngayon, ang tututukan natin ay ang sistema ng education sa Amerika. So, ito yung general perspective lang yun para magkaroon tayo ng idea. So, para sa mga kababayan nating teachers diyan na interesadong magturo sa States, ano nga ba ang big picture ng education sa United States, ng K-12 education in particular. So, ang education system sa Amerika ay kilala sa pagiging diverse at centralized. Although meron tayong federal government, ang bawat state ay binibigyan naman ng autonomy na patakbo ng kanilang mga school systems at mga schools. So, ito yung pangkalahatang idea natin ng sistema ng education sa Amerika, particular sa elementarya, sa middle school at saka sa high school. So, ang levels of education. We have elementary school. So, education basically begins with elementary school. Karaniwan na nagsisimula sa edad na 5 or 6 years old at tumatagal ng 5 hanggang 6 na taon. Kindergarten to grade 5 or 6 ang elementary. So, in the case of my school right now, we are K to 5. So, yung 6th grade namin nalipat na sa middle school. Dito, natututo ang mga bata ng mga pangunahing academic skills tulad ng pagbasa, pagsulat, at math. Tinutukan dito yung phonics, tinutukan dito yung grammar, and so on. Siguro nagtatanong ang iba, paano ako? Early childhood ako. Gusto kong magturo sa pre-K, pre-kindergarten. Ang pre-K po, hindi kasi siya mandatory. Hindi siya bahagi talaga ng ng K-12 education. Grant siya. So may mga may mga eskwelahan na may grant para mag-offer ng pre-K. Kaya may pre-K sila. Usually age 4 ang pre-K. Sila yung talagang literal na nag-aaral pa lang kung paano maglinya, paano magsuot ng kanilang book bag, paano magsuot ng mga damit, jacket, and so on and so forth. Sila yung kailangan pang turuan kung paano kumain, paano mag-behave sa cafeteria, and so on and so forth. Pero yung academics nagsisimula talaga sa kindergarten hanggang usually 5th grade. Pero may mga schools pa rin naman dito na hanggang na elementary schools in particular na hanggang 6th grade. Ang second level is middle school. So ang middle school naman usually and commonly is from grades 6 to 8. So ito na yung mga edad 11 years old hanggang 13 years old. Nagsisimula ang mas malalim na pag-aaral sa iba-ibang subject matter dito, tulad ng science, ng social studies, at ng language. Ang susunod dyan, of course, is high school. So dito, wala kami ditong junior high school, wala kami senior high school. High school lang talaga siya. High school is from grades 9 to 12. So age 14 to 18 yon. So naghahanda ang mga estudyante para sa college life nila o kaya sa mga vocational occupations nila. So kung ayaw mo na mag-pursue ng college, pwede ka nang magtrabaho right after high school. Basta meron kang high school diploma. Maaari silang pumili ng mga elective subjects based sa interest nila at sa mga career goals nila. For example, ang focus mo ay maging scientist, so most likely nasa STEM school ka. Ang focus mo ay ballet dancing, most likely nasa International Baccalaureate, major in dance ka. Ay, yung mga ganon. So, anong ibang mga klase ng mga paaralan dito? Well, America is known for its public schools. So, pinopondohan ng gobyerno at libre para sa lahat ng mga bata ang public schools. Meron din dito mga private schools. Ang pagkakaiba lang, medyo ang private schools dito compared sa private schools natin, they are not as popular. Di ba sa atin, sa Pilipinas, ay kapag natuturo sa private school, medyo may konting may tawag dito, parang nasa pedestal ka, di ba? Dito, mas mataas yung reputation ng public schools kaysa sa private schools. Don't get me wrong, pero
dahil siguro yun sa pondong binibigay ng federal at state governments sa mga public schools compared sa private schools. Ang private schools is independent, nabubuhay sila based sa tuition, samantalang sa public schools may federal funding talaga. So, ang private schools pinopondohan ng mga private organizations o kaya individual at may tuition fee, mataas ang tuition fee nila at maaaring mayroong religious affiliation din ang ilan. So, notably, makikita sa mga neighborhoods yung mga Catholic schools, kunyari. Dahil niraran sila ng mga Catholic organizations. May isa pang klase ng eskwelahan dito, yung tinatawag na charter schools. I don't know kung narinig nyo na yan. Ang charter schools naman ay publicly funded, pero mas may malayang pamamahala. Mas independent yung kanilang leadership at meron silang sariling curriculum at mga guidelines na sinusunod na maaaring iba kaysa sa public schools at saka sa mga private schools. So, iba pang information, curriculum. So, although may mga national curricula, ang bawat state at district ay may sariling curriculum. Kung kinakailangan nilang mag-focus sa isang bagay o isang skill set, gagawin nila yon. Pangalawa, grading system. So, karaniwan na gumagamit ang mga schools ng letter grade. So, A, B, C, D, E, F. At saka mga grade point average. Extracurricular activities, malaking bahagi ng buhay ng mga estudyante ang mga clubs, sports, at iba pang mga activities dito. So, ang sistema ng education sa Amerika ay naglalayo na magbigay ng quality education para sa lahat ng mga bata. Regardless kung saan sila nanggaling. Meron na itong mga strengths and weaknesses at nag-evolve din ito. Patuloy itong nagbabago para matugunan yung mga needs ng mga mag-aaral sa 21st century. So, kung nais mong matuto ng higit pa tungkol sa sistema ng education sa Amerika, pakibisita na lang po yung mga website na na ilalagay ko sa description ng ating video. Mas marami kang makukuhang additional information doon. Pwede ka ring makipag-ugnayan sa mga local schools o mga school districts para sa information tungkol sa mga services nila at kung sila ay naghahanap ng mga international teachers or willing na mag-sponsor ng mga international teachers. So, good luck po sa journey nyo. Kung sakaling interesado kayong magturo sa Amerika, welcome to the United States in advance. Sana may nakuha kayong konting information sa episode natin ngayon na bahagi ng ating Teaching in the United States series.